Emosyonal ang ilang kaanak ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings kapag binabalikan ang karumal-dumal na sinapit ng kanilang mahal sa buhay sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ngayong naaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hangad nilang magtuloy-tuloy na ang pagkamit ng hustisya. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Hanggang ngayon, napakasakit pa rin daw kay Aling Lorna na sa mga larawan na lang niya nasisilayan ang kanyang anak na si Christian. Taong 2020 kasi, namatay ito matapos walang awang pagbabarili ng riding in tandem dahil lang napagkamalan umanong sangkot sa droga. Giit ni Aling Lorna, hindi adik ang kanyang anak at napakabuti nito kaya't gayon na lang ang galit at panghihinayang niya sa nangyari. 5 buwan akong hindi makatulog sa pag-iisip na hindi ka makatulog talaga dahil ang dami kong tanong sa Panginoon kung bakit. Sobrang sakit nun. Parang gusto ko ngang agawin yung baril ng suko para patay kung patay. Pero hindi ko ginawa kasi pero talagang blankado ako nun. Isa lang si Aling Lorna sa mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK na nakilahok sa isang misa sa Payatas, Quezon City. Dito'y ipinagpasalamat ng grupo ang makasaysayang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs noon. Panalangin nila sana'y tuloy-tuloy na ang pananaig ng katotohanan, lalo pat hanggang ngayon hindi pa rin nila matanggap ang sinapit ng kanilang mga kaanak. Hirap na kami. Ngayon, nagpasalamat ako nga nahuni na si Duterte. Sana mamatay siya. Di ko matakot o iyaming barilin dito. Ipaglaban ko talaga ni ako manugang. Natutuwa po ako dahil nagkaroon ng yung pagpapatay ni Duterte sa anak ko. Masakit sa damdamin ko dahil ang mga apo ko naghihirap din. Paano kaya makatapos yung mga apo ko, yung isa college na? Basta magbayad na lang siya sa mga ginawa niya ng mga kasalanan. Yun ang gusto kong mangyari sa kanya. Ayon kay Father Bong Sarabia, isa sa mga paring sumusuporta sa mga kaanak ng umano'y EJK victims, patuloy ang gagawin nilang pagbabantay sa issue hanggat mapanagot ang dating presidente. Well, talagang hinihiling namin hustisya para sa talagang maikulong na si Duterte, malaman na yung karumal-dumal na pangyayari dito sa ating bansa. Hiling ng mga namatayan noong war on drugs, balang araw, sana'y makamtan din nila ang hustisyang inaasam nila. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.